Magandang araw po mga kaibigan. Binsan pa, isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng araw sa buhay. At inyong marinig ang kwento ni Karisma. Mahirap lamang kami dahil sa kahirapan, namatay si inay nang hindi nalulunasan ang karamdaman niya. Kaya nang magkasakit ako ng malubha, ay labis ang pag-aalala ni Itay. Tay, ano pong sabi ng doktor? Ano raw po yung sakit ko? Anak, may sakit ka raw sa puso at kailangan mo nang maoperahan. Paano po yun? Wala naman po tayong pera. Akong bahala, anak. Gagawa ng paraan ng Itay. Lahat gagawin ko, mabuhay ka lamang. Ayaw pong mamatay. Hindi mangyayari yun. Magtiwala ka sa Diyos. Dito ka muna, ha? Aalis lang ako sandali. Saan po kayo pupunta? Maghahanap ako ng makakatulong sa atin. Babalik din ako, anak. Oh. Dalia, mukhang nagmamadali kang kumain. May lakad ka ba? Yun talaga ang sasabihin ko sa iyo, Claro. Oh. Gusto ko sanang puntahan yung anak ni Norma sa ospital. Nadala na naman pala sa ospital si Karisme. Oo. Naawa nga ako kay Norman eh. Wala pang 1 taon nang mamatay ang asawa. Ang anak naman may sakit ngayon. Di sige, bahala ka. Puntahan natin, ha? Sasamahan mo ko? Oo naman. 2 tayong tutulong sa mag-ama. Salamat, ha. Napakagaan kasi ng loob ko kay Karisma eh. Pag may sakit siya, parang nalulungkot din ako. Ewan ko ba kung bakit ganun? Alam ko kung bakit. Dahil wala tayong anak. Ay, pasensya ka na. Sa loob ng 20 taon, hindi tayo nabiyayaan ng anak. Totoo, nalulungkot ako. Pero hindi ko naman pinagsisisihan ang pagpapakasal sa'yo. Responsable kang asawa at napakabait, Claro. Sandali, ha? May tumatawag sa cellphone ko. Sasagutin ko lang. Hello? Sino po sila? Opo. Ito nga po. Istasyon ng pulis? Bakit to? Ano? Si Normal nakakulong? Okay. Opo. Sige, ngayon din. Pupunta kami dyan. Claro, anong sabi ng kausap mo? Si Norman? Nakakulong? Belia, siya muna ang puntahan natin, ha? Bago si Karisma. Sir Claro, Ma'am Bella, salamat po sa pagparito. Norman, bakit mo ginawa yun? Bakit mo pinatay ang matandang yun? Nakita kong kumuha ng malaking halagang matandang yun sa bangko. Natukso po akong kunin sa kanyang pera. Diyos ko. Para ho sa operasyon ni Karisma. Pero nalaban ho ang matanda. Kaya nasaksak ko siya. At ang masakit, namatay siya. Hindi ko po gustong mangyari yun. Pero lang nangangad ko para po sa aking anak. Pero lalong malaking problema ito. Oo nga. Makukulong ka ng matagal. Parang awa niyo na po. Tulungan niyo ang aking anak. May sakit siya sa puso at kailangan maoperahan. Ano? Sa puso? Ang sakit ni Karisma? Opo. Tulad din ng kanyang ina. Sir, ma'am, ayokong mamatay ang anak ko. Tulungan niyo siya para niyo ng awa. Kahit huwag na po ako.
Siya na lang po. Karisma? Amelia, Sir Claro, kayo po pala. Wala pa pong tatay ko eh. Nakausap namin siya, Karisma. At ibinilin ka niya sa amin. Po, bakit po ako pinilin? Nasaan po si Tay? May mahalagang pinuntahan ng tatay mo. Habang wala siya, kami muna mag-aalaga sa'yo. Umalis po siya nang hindi nagsabi sa akin. Bakit po ganun? Babalik din ang tatay mo. At huwag ka mag-alala. Hindi ka namin pababayaan. Oo nga, Karisma. Kami ang bahala sa'yo. Ipagagamot ka namin. Aampunin niyo yung bata? Oo, Linda. Kawawa naman eh. Oh, At saka isa pa, wala naman kaming anak ni Claro. Kaya okay na rin yun. Magkakaroon kami ng anak. kaya lang. Hindi kaya magkaroon kayo ng problema sa kanya balang araw? Oh, bakit naman? Anak siya ng kriminal. Mabait na bata si Karisma. Tungkol naman sa kanyang ama, hindi gusto ni Norman ang ginawa niya. Natukso lamang siyang gawin yon dahil nga ibig niyang iligtas ang buhay ng kanyang anak. Ang sakit na yung kasi ni Karisma. Ang siya rin pumatay sa asawa ni Norman. Oy, kayo ang bahala. Pero kung akong tatanungin nyo, hindi ako mag-aampon ng batang hindi maganda ang background. Masaya kami at magaling ka na ngayon, Karisma. Oo nga. Sa pasukan, pag-aaralin ka na namin, ha? Talaga po? Oo. Para magkaroon ka na magandang kinabukasan. Salamat po. Kaya lang, si Itay, hanggang ngayon, hindi pa rin siya bumabalik. Nasaan po ba siya? Babalikan pa po ba niya ako? Karisma, hindi namin alam kung kailan makababalik ang itay mo. Bakit niya po ako iniwan? Hindi na po ba niya ako mahal? Mahal na mahal ka niya, Karisma. Pero may nagawa siyang pagkakasala na kailangan niyang karapin. Ano po ang nagawa ni Itay? Sabihin niyo po sa akin. Please po. Norman, may kasama akong dumalaw sa iyo. Ma'am Belia. Itay? Itay ko! Ma'am Belia. Hindi nyo na sana siya isinama pa dito. Awang-awa na kami sa kanya. Kaya sinabi na namin ang lahat. Matapos siyang gumaling sa kanyang sakit. Ayaw niya na po ba akong makita, Itay? Anak, gustong-gusto kitang makita. Gustong-gustong makasama. Pero alam kong hindi na mangyayari yun dahil sa nagawa kong kasalanan. Anak. Magpakabait ka sana kina Ma'am Belia at Sir Claro, ha? Mahalin mo sila at paglingkuran.
Ay, ibig mong sabihin, nanalo na naman sa kasong hawak niya si Karisma. Oo, Linda. Ay, kagaling talagang abogado ng ampon niyo, ano? Tunay na anak ang turing namin sa kanya, Linda. Ay, pasensya na. Pero natutuwa ako dahil pawang kaligayahan ang idinudulot sa inyo ni Karisma. Eh, ang tatay niya, kumusta naman? Patuloy silang nagkikita. Hindi naman namin ipinagkakait sa mag-ama ang magkita. May gusto ka pa bang puntahan natin, Karisma? Mukhang nasa mood kang samahan ako today, Ronnie. Last week, hindi kita nasamahan sa makalakad mo. Kaya gusto ko naman makabawi today. Nag-aalala nga ako eh. Bakit naman? Baka sinamahan ka ng ibang maniligaw mo. Wala, no? Ikaw ang boyfriend ko. Kaya bakit ako magpapasama sa kanila? Ay, gusto ko sanang dumaan sa correctional. Ha? May bago akong kliyente dun eh. Okay. Alam mo, nagtataka lang ako. Bakit sobra-sobra ang pagtulong mo sa mga bilanggo? Naaawa ako sa kanila. Kasi yung iba sa kanila, hindi kayang kumuha ng abogado at nakagawa ng pagkakasala dahil sa kahirapan. Tulad ng tatay ko. Ano? Bilanggo ang tatay mo? Oo, Ronnie. Nakapatay siya at nakulong nang dahil sa akin. At alam na pala ni Ronnie ang lahat. Oo, klaro. Ipinagtapat na ni Karisma. Anong nangyari? Nagbago ba siya sa ating anak? Matutuwa ka. Walang nagbago sa damdamin niya kay Karisma. Ay, salamat naman. Nagpapatunay lamang yun na isang mabuting lalaki ang kanyang latagpuan, ano? Maiba ako. Sasabihin na ba natin kay Karisma ang mangyayari sa makalawa? Ay, huwag na. Sorpresahin na lang natin siya. Total, yun din naman ang nais ni Norman. Mami? Daddy? Narito na po ako. Karisma, anak. Tay! Narito kayo! Malaman ako, anak. Hindi ko lang sinabi sa iyo nung uli nating pagkikita. Dahil gusto kong sorpresahin ka. Salamat po, Diyos anak. ko. Sa wakas, makakasama ko na muli ang aking ama. Muli kong nakasama si Itay. Nilimot namin ang mapait namin nakaraan. Naunawaan naman kami ni na Mami Belia at Daddy Claro. Sana po ay inyong kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako po, si Karisma. At ito ang aking buhay. Mapait man ang nakaraan, maaari pa rin maging matamis ang kinabukasan. Huwag lamang mawawalan ng tiwala sa dakilang lumikha. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Jude Martin Legaspi, Susan Robles, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Karisma. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni
Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Isa na naman pong kasaysayan na kapupulutan nyo ng araw sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Drigo. Isa akong masamang asawa. Tamad, mahilig sa alak at sugal. Kaya naman nakulong ako ng ilang taon. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan. Oh, Erning, tinanggap ako nila Sir Romulo. Talaga? Ang bait nga nila ng misis eh. Oy, talagang mabait sila. At hindi mapanghatol. Ako man tinulungan nila nung bagong laya ko. Oh, Kaya may maayos na akong pinagkakakitaan ngayon. nakakabilib sila, no? Totoo yun. Sana nga, dumami pa ang mga katulad nila. Oo nga eh. Uy, salamat nga pala sa'yo, ha? Dahil sa tulong mo, may trabaho na ako. Oy, tinupad ko lang ang pangako ko sa'yo doon na tutulungan kita kapag nakalaya ka na. Salamat. Wala ano man. Oy, ano bang balak mo ngayon? Pupuntahan mo na ba si Tessie? Hindi muna, Erling. Ha? Mag-iipon muna ako. Bakit? Hindi ba dapat lang nilang malaman na malaya ka na? Nag-aalala ako. Oh? Kasi baka hindi nila ako tanggapin. Matagal na silang hindi dumadalaw sa akin nung nakakulong ako. Sa tingin mo, magagawa yun ang asawa mo? Hindi ko naman siya masisisi. Malaki ang pagkukulang ko sa kanila ng aming mga anak. Kaya, paghahandaan ko na lamang ang muli naming pagkikita. Oy, sige. Ikaw ang bahala. Ano nga palang usapan ninyo? Stay in ka ba kina si Romulo? Yun lang po pala ang dahilan kaya gusto ninyong dumito ako sa inyo. Natataranta kasi ang mamason mo kapag sinusumpong ako ng sakit ko. Ay, ang hirap kasi pag walang driver. Lalo na kapag sa gabi sinumpong si Romulo. Oo nga. At kailangan ko siyang isugod sa ospital. Pareho pa namang nasa abroad ang dalawa naming anak. Ayos lang naman po kung mag-stay in ako dahil wala po akong uuwian. Wala ka bang pamilya? Meron po, pero nahihiya po akong puntahan sila eh. Dahil malaki yung pagkakasala ko sa kanila. Ang gusto ko po, paghandaan muna ang muli naming pagkikita para mapatunayan nilang talagang nagbago na po ako. Maganda yan. At sana tanggapin ka ng pamilya mo. Bigyan kanila ng bagong pagkakataon. Oh, Romulo, bakit malungkot ka? Ano bang sinabi sa'yo ng doktor mo? Yung ipinadala natin para itest nila, Oh, hindi raw kamats. Hindi ko raw kamats. ha? Kung ganon, bigo na naman pala tayo. Ganun na nga. Iniisip ko nga, saan pa kaya tayo maghahanap? Kahit pa 1 milyon, magbibigay ako. Makahanap lang tayo ng tutulong sa akin. Ason, gusto ko nang makalaya sa sakit na ito. Gusto kong makasama pa kayo. Kayo ng ating mga anak. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Naniniwala ako. Ipagkakaloob din ng Diyos ang ating pakiusap sa Kanya. Nay, papasok na po ako. O sige anak. May overtime ka ba ngayon sa fast food? Wala po. Kaya maaga po ako makakauwi.
Siya, sige. Hoy, mag-ingat ka, ha? Oh, ano po yung hawak niyo, Nay? Sulat ko sa tatay mo. Bumalik na naman sa akin. Pangatlong sulat niyo na po yan na bumalik sa inyo Bakit kaya? Nagtataka nga rin ako eh. Matagal na kasing hindi natin nadalaw at nasulatan ng tatay niyo. Iniisip ko tuloy, baka nagalit na siya sa akin. O kaya baka may masama na nangyari sa kanya. Sana naman walang masamang nangyari. Kung dalawin po kaya natin siya sa kulungan. Yun nga ang bahala ko, anak. Magpapaalam lang ako sa amo ko. Alam mo naman, ilang buwan pa lang akong janitor sa opisina nila. Pag pinayagan kayo, sasama ko sa inyo, Nay, ha? Gusto ko rin makita si Itay. Sir, okay lang po ba kayo? Kaya niyo na po bang pumasok ngayon sa opisina niyo? Oo, Rigo. Malungkot po kasi kayo, sir. At matamlay. Masama po ba ang pakiramdam niyo? Hindi naman. Talaga lang nalulungkot ako. Matagal na kasi kong naghahanap ng maaari kong maging kidney donor. Handa naman akong magbigay kahit malaking halaga. Ang kaso lahat ng nakita ko, hindi ko ka-match. Napakahirap po pala ng sakit ninyo. Oo nga. Matagal na akong may chronic kidney disease. Kaya ko namang magpa-opera. Kaya lang, wala ngang mahanap na kidney na maaaring pumwede sa akin. Naalala ko po. Oo. Nabanggit niyo sa akin, pwede pa rin mabuhay ng maayos ang tao kahit isa lang ang kidney. Hindi ba? Oo, totoo yun. Sir, kung subukin niyo kayang patingnan ako, sir. Baka pumwede po ako. Sigurado kang gusto mo? Opo. Pasasalamat ko na rin po ito sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin para makapagbagong buhay. O sige. Bukas din ipapatest kita. Sige At huwag kang mag-alala, ha? Bibigyan kita ng malaking halaga. Lalong makakatulong yun sa inyo ng pamilya mo. Hindi ako makapaniwala sa ginawa mo. Ibinigay mo ang isa mong kidney kay si Romulo? Naawa ko sa kanya, Erning. Nakita ko ang paghangad niyang mabuhay para makapiling pa ang kanyang pamilya. Kaya kusa akong nagboluntaryo. Alam mo, masayang-masaya sila, ma'am. At alam mo ba, hindi lang ikaw ang bibigyan nila ng pabuya, pati ako. Talaga? Oo, dahil ako raw ang nagdala sa'yo sa kanila. Alam mo, Erning, gagamitin ko ang halagang makukuha ko para kina Tess. Nakalaya na palang itay mo. Sayang. Hindi natin agad nalaman. Sana nasundo natin siya. Oo nga po Kaya pala bumalik sa inyo ang mga sulat ninyo sa kanya. Dahil wala na siya sa bilangguan. Pero, nasaan na kaya siya ngayon? Iyan din ang iniisip ko. Kung pinuntahan niya tayo sa probinsya, hindi niya tayo matatagpuan doon. Dahil nung pumanaw po sina Lolo at Lola, umalis na tayo doon at lumipat dito sa Maynila. O sana may tumulong naman sa tatay mo, anak. Hindi na siya maligaw uli ng landas. Oh,
Ayos na bang lahat? Para sa gagawing celebration dito sa bahay bukas? Oo, Romulo. Alam mo, masaya rin ang mga tauhan natin nang malamang naoperahan ka na. Lahat sila papuntahin mo dito. Pati na ang mga janitor at janitress. Ha? Gusto kong makasama natin sila sa pagsasaya. Masusunod, mahal ko. Mabuti na lang kinuha mong driver si Drigo. Dahil siya pala ang makakatulong sa'yo. Isasama niyo po ko sa bahay ng boss niyo, Inay? Oo, anak. Bay, masaya yun. Kaya nga gusto kitang isama. Hindi po kaya nakakahiya. Pinagpaalam ko na yung kay Mama Son, ang asawa ni Sir Romulo. Pumayag naman sila. O edi, sige po. Mabuti nga, para matulungan po kayo sa trabaho niyo doon bukas. Inay, saan daw po nakakuha ng kidney ang boss niyo? Ang sabi, sa bago daw nilang driver. Magandang hapon po. Tauhan po ako ni Sir Romulo sa kanilang opisina. Si... Ikaw nga ba? Ha? Itay? Inay, si Itay! Diego! Diego, asawa ko! Si... Napakatagal kong pinangharap na makita kayong muli. Kami rin po, Itay. Nagpunta nga po kami ni Inay sa bilangguan pero nakalaya na raw kayo. Kaya pala bumalik ang lahat ng mga sulat ko sa iyo. Nang lumaya ko, tinulungan ako ng kaibigan ko si Erning. At ipinasok niya ako bilang driver dito kina Sir Romulo. Salamat sa Diyos. Muli ka namin nakita. O Tessie, akala ko lamuhin na kayong tuluyan sa akin dahil hindi niyo ko dinalaw ng mahabang panahon. Sinunod ko lang ang gusto ni Nainay at Itay. Para tulungan nila ako sa ating mga anak. Salamat. Pero hindi ako nagagalit sa iyo. O Tessie, maraming salamat. Salamat. At ipinangangako ko sa iyo, ibang Drigo na makakasama ninyo. Ninyo ng ating mga anak. Ang selebrasyong iyon ni Sir Romulo ay naging selebrasyon din namin ng aking pamilya. Iyon ang naging simula ng aming maliligayang taon. Sana po naibigan ninyo at kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Drigo at ito ang aking buhay. Laging may puwang sa mundo para sa taong nais magbago. Bakareg Siganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Jenaline de la Cruz, at June Martin Legaspi sa papel na Drigo. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Biar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Isang kasaysayan ang inyong maririnig na kapupulutan ng aral sa buhay. Ito ay ang kwento ni Floro. Naging mahirap ang buhay namin ni Inay nang iwan kami ni Itay. Naging sakitin kasi si Inay at ako naman naligaw ng landas. Ayun, tinamaan ko. Sa dami ng tama mo, malabong mabuhay ka pa. Aalis na ako rito para makuha ko ng kabuang bayad ko.
Mahusay ka talaga, Floro. Hindi nagkamali ang kaibigan ko sa pagre-recommenda sa'yo, ha? Ayoko kasi na napapahiya ako sa kliyente ko eh. Para naman mas maging magandang kita ko, Don Roberto. At dahil nagawa mo ng pulido ang ipinatrabaho ko sa'yo, eto. Ayan, ang kabuuang bayad ko. May bonus pa yan, ha? Salamat ho. Hindi pa tayo tapos. Bakit ho? May isa pa akong gustong ipatrabaho sa'yo. Ang dami niyo ho palang kaaway. Ayoko kasi na inahablangan ang aking landas. Sino po ang gusto niyong trabahuhin ko? Okay. Tatawagan kita kapag naihanda ko na mga kailangan mong info. Maganda ka na lang, ha? Areglado, Don Roberto. Gabi na. Wala pang anak ko. Sana na naman kaya siya nagpunta. Dahil? Ay, dumating na siya. Anak, narito ako sa silid. Bumili po ako ng mga gamot nyo. Pati ng pagkain natin. Para makakain na tayo bago kayo uminom ng gamot. Salamat, anak, ha. Ay, kaya lang saan mo na naman kinuha ang perang ginastos mo sa mga Nay, yan? pinagtrabahuhan ko yun. Huwag nyo nang intindihin. Basta tanggawin nyo, magpagaling kayo. Anak, pasensya ka na. Nagiging problema mo na ako. Hindi nyo naman ako kasalanan na magkasakit eh. Si Itay, siyang may kasalanan sa paghihirap natin dahil pinabayaan niya tayo. Ang ganda naman ito, Floro. Sigurado mahal ito. Okay lang yun, Divina. Talagang nagtabay ko ng pera para mabili ko ang bracelet na yan. Oh, bakit bumuntong hininga ka? Pinagtapat mo na sa akin ang tunay mong trabaho. At sa kabila noon, hindi kita nalayuan. Naging mabuti pa rin ang pakikitungo ko sa'yo. Kaya naman nagpapasalamat ako. At lalo ka rin napamahal sa akin. Pero sana, kung talagang mahal mo ko, iwan mo na ang trabahong yan. Divina. Mapanganib yan. At isang masamang trabaho. Flora, magbagong buhay ka na. Anong magiging trabaho ko? Hindi naman ako nakapagkolehiyo. May iba pang mapagkakakitaan. Mabuting trabaho. Idilat mo lang ang iyong mga mata. Divina! Ang ganda naman ng bracelet na bigay sa'yo ni Floro. Kung hindi nga lang ayoko masaktan ng loob niya, hindi ko to tatanggapin, Chona. Huh? Bakit naman? Dahil galing yan sa hindi maganda niyang trabaho? Oo, ganun na nga. Ano nga ba talagang trabaho niya? Hanggang ngayon ayaw mong sabihin. Pasensya na. Pero hindi ko talaga pwedeng sabihin. Alam mo, kung ako sa'yo, hayaan mo na lang siya sa trabaho niya. Tapos, tanggapin mo na lang lahat ng mga alahas na ibinibigay niya. Chona? Oh, diba? Hindi mo naman hiningi sa kanya yun. Kaya wala kang kasalanan. Pero gusto ko nga magbago siya. Para sa aming dalawa. Akala ko, hindi na matutuloy ang trabaho ko sa inyo, Don Roberto. Matagal kasi bago niyo ako tinawagang uli. Nagpalamig lamang ako, Floro. Para kung may mangyari man sa kanya, hindi ako mapag-iina lang, di ba? Sino po ba ang taong gusto niyong ipatumba? Okay. Ito ang envelope at nariyan ang kanyang picture. Maging ang
paunang bayad ko sa iyo, ha? Ang tirahan po niya, narito ba? Lahat ng info na kailangan mo nakasulat na dyan. Kompleto. Okay? Oho. Balitaan mo na lamang ako, ha? Kung ano ang nangyari. Malaking halaga ng naiipon ko. Nabayaran ko na rin itong binibili kong bahay namin ni Inay. May kabuhayan na ako kahit papano. Hindi na kami magugutom ni Inay. At madaragdagan pa ang pera ko dahil sa perang ibinigay ni Don Roberto. Patingin nga nitong nasa envelope. May dagdagang perang ibinigay niya. Ang picture, eto. Hindi. Ang nasa picture, hindi ako maaaring magkamali. Flora, may gumugulo ba sa isip mo? Ho? Wala ho na eh. Napapansin ko kasi, patamlay ka. Pagod lang po ako. May problema ka nga. Papaano ka napagod? Hindi ka pa naman umalis ng bahay. Nay, Tungkol ba sa trabaho mo ang bumabagabag sa'yo? opo. Sabi ko na naman kasi sa'yo, iwan mo na ang gawain yan. Hindi sa lahat ng panahon makakaligtas ka sa batas ng tao, anak. At lalong hindi mo maliligtasan ay ang batas ng Diyos. Inay, Anak, pakiusap. Iwan mo na ang gawain yan. Mga ibang lugar tayo. Doon ka magsimula ng isang bagong buhay. may pagkakasala kay Don Roberto ang taong ito. At may kasalanan din sa akin. Kaya dapat lang siyang singilin. Anak, matakot ka naman sana sa Diyos. Itigil mo na yan. Tamang pwesto ko rito sa madilim na bahagi ng kalyang ito. Palapit na siya rito. Gusto kong bago kita patayin, masumbatan man lang kita. Sandali. Sandali. Sino ka? At bakit mo ako inabangan? Hindi mo na nga siguro kung natatandaan. Hindi lang dahil madilim dito, kundi dahil matanda ka na. Matagal na panahon na tayong hindi nagkita. Pero ako, hindi kita makakalimutan. Dahil pinabayaan mo kami ni Inay. Floro? Ako nga, ang batang yung pinabayaan. Kaya naging isang hard killer. Ano? Hindi. Alam mo bang inutusan ako ni Don Roberto para patayin ka? Si Roberto? Wala akong kasalanan sa kanya. Hindi lang niya matanggap na naungusan siya ng aking kumpanya. Pero para sa akin, malaking kasalanan mo. Iniwan mo kami ni Inay. Sumama ka sa ibang babae. Kaya kami naghirap. At naligaw ako ng landas. Floro! Hindi na kayo naawa sa akin. Hindi niyo man lang ako tinulungan. Wala kayong kwentang ama. Wala akong kasalanan sa inyo. Lalo na sa'yo. Ba't hindi rin ibang babae ang dahilan? Kaya ako kayo iniwan ni Minda. At anong dahilan? Nahuli kong may kalaguyo ang nanay mo. Sinungaling! Yan ang totoo. Kahit tanungin mo siya. At ikaw, hindi kita tunay na anak. Ano? Oo. Anak ka niya sa dati niyang nobyo. Tinanggap kita. Inaring anak. Dahil ang akala ko, magbabago na si Minda. Pero nagkamali ako. Nagawa pa rin niya akong pagtaksilan. At sa sarili ko pang pamamahay. Ngayon, masisisi mo ba ako? Kung iwan ko ba kayo? Kung kasalanan man ang ginawa ko,
Sige! Patayin mo ako! Masamang loob ko sa nalaman ko, Divina. Ang taong kinamuhian ko ng mahabang panahon dahil sa akala ko may kasalanan sa amin, sa palang walang pagkakasala. Dahil si inay ang nagkamali at inilihim pa niya sa akin yun. Naunawaan kita, Floro. Pero mas makabubuti, pawiin mo na ang puot sa iyong puso. Patawarin mo na ang iyong ina at maging ang iyong sarili. At simulan mo na ang ganap na pagbabagong buhay. Totoo ang sinabi ni Pepito, anak. Wala siyang kasalanan. Ako ang nagkasala. Pero inilihim niyo sa akin ang lahat. Pinapaniwala niyo ko sa isang kasinungalingan. Matawad, anak. Natakot akong kabuhian mo. Kaya hindi ko sinabi sa iyo ang lahat. Kinamuhian ko siya. Muntik pang patayin. Yung pala hindi naman dapat. Patawarin mo sana ako, anak. Matagal na panahon ko pinagsisihan ang aking nagawa. At marahil, ang paghina ng aking katawan ay parusa sa akin ng langit. Dahil sa aking kasalanan. Pinatawad ko si inay. Hindi ko na rin ginambala pa si Itay Pepito. Hindi na rin ako nagpakita pa kay Don Roberto. Sa halip, nagbagong buhay ako, kapiling si inay at ang aking kabiyak na si Divina. Sana po inyong kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako si Floro at ito ang aking buhay. Walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya huwag ibintang ng tao sa iba ang nagawang pagkakasala. Mga nagsiganap: Susan Robles, June Martin Legaspi, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz at Phil Cruz sa papel na Floro. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Isa na namang kwento na kapupulutan ng aral ang inyong mapapakinggan. Ito ay ang kasaysayan ni Sandra. Years na kaming kasal ni Harold. Maligaya naman ang aming pagsasama, ngunit hindi ko akalain na isang pagsubok ang maagang darating sa amin. Kumain ka pa, Phoebe. Busog na ako, Bes. Nasira na nga yung diet ko eh. Ang sarap mo kasing magluto. Ay, naku. Talagang masarap magluto itong hani ko. At maasikaso pa, ha? Itong asawa ko, binola pa ako. Aba, hindi bola yun, ha? Totoo lang ang sinasabi ko, ha? Nakakaingit naman kayo. Ang sweet nyo. Ay, salamat nga pala sa inyo ha. Dahil pinatiran nyo ako dito. Especially sa'yo, Bes. Gusto ko rin naman kasing narito ka para magkukwentuhan tayo ng husto habang nagbabakasyon ka dito sa ating bansa. Thanks talaga. Hindi ka pa rin nagbabago.
Sana isinama mo si Phoebe sa pagdalaw mo dito, Sandra. Gusto nga sana niya, kaso may kailangan siyang asikasuhin. Kaya nga nauna na silang umalis ni Harold. Kasama niya asawa mo? Kailangan po niya ng sasakyan, Nay. Nakakahiya naman po kung hahayaan ko siyang mag-taxi. Kaya nang sabihin niyang magpapasama siya kay Harold, pinayagan ko na. Sayang. Sana sa akin na lang siya nagpasama. Kahit saan sasamahan ko siya. Drew, ano ka ba? Kasi, Nay, crush ko si Phoebe. Iba talagang dating na ngayon. Kaysa nung teenager sila ni Sandra. Aba, mukhang ang lakas talaga ng tama ng kuya ko, ah. Hayaan mo, ilalakad kita kay Phoebe. Uy, gusto ko yan. Tigil nyo nga muna yan, oy. Bakit po ba, Nay? Parang nag-aalala kayo. Kasi anak, sana wag mong hayaan na lagi nakakasama na kaibigan mo sa mga lakaran ang aking manugang. Bakit naman po? Mabait naman po si Phoebe at kaibigan ko siya kahit noong araw pa. Oh, pero matagal na panahon kayong hindi nagkita. Hindi mo alam kung ano-ano ba na bago sa kanya ng mga panahong yun. Nay? Ang sa akin lang, iba na yung nag-iingat. Oh, ang sabi mo, may aasikasuhin ka. Bakit dito tayo sa park nagpunta? Tinext ko kasi yung pupuntahan natin eh. Wala pala siya doon. So naisip ko, mamasya na lang tayo. Okay naman, di ba? Aha? Para makapag-relax din tayo. Okay lang sana kung wala akong trabaho. Kaso meron eh. Isa pa, kung mamamasyal din lang tayo, sana isinama na natin si Sandra para mas masaya, hindi ba? Harold, pwede ka naman maging masaya. Even without her. Magagawa ko yun. Phoebe, huwag mo kong bayan. Baka kung ano isipin ng mga tao sa atin. I don't care. Ang importante sa akin, masaya ako sa ginagawa ko. Excuse me, umuwi na tayo. Biglang sumama ang pakiramdam ko. Di magpahinga na lang muna tayo sa ibang lugar. Mukhang wala ka sa mood magtrabaho, pare. Nakasimangot ka eh. Ikaw pala, Rodel. Nag-away ba kayo ng misis mo? Mabait ang asawa ko, pre. Masikaso at napakamaunawain. Walang dahilan para mag-away kami. Kung ganon, ibang problema. Rodel, yung kaibigan niyang balikbayan, O ano? pinatiran niya sa amin yun dahil nagbabakasyon nga rito. Alam mo ba, kahapon? Nagpasama sa akin. May aasikasuhin daw siya. Yung pala, gusto lang mamasyal. Katapos, doon niya ipinakitang Ano? gusto niya ako, pare. Gusto ka? Ayos yan, pare. Magkakaroon ka ng sideline. Alam mo, hindi ako ganoong klase ng lalaki. Naiinis nga ako sa kanya eh. Dahil kaibigan niya ang basis ko. And then, nagawa niyang lukuhin. Ano ngayon ang balak mo? Sasabihin mo ba yan kay Sandra? Ewan ko, hindi ko alam. Iniisip ko kung maliniwala kaya siya sa akin pag sinabi ko yun. O baka mas kampihan pa niya ang kaibigan niya. Totoo, Phoebe. Tinatanggap mo na ako. Kahit ngayon lang ako nanligaw sa'yo. Oo, sabi yan, Drew eh. Type natin ang isa't isa. So, bakit pa natin pagtatagalin, hindi ba? Oo nga. Hindi lang ako makapaniwala na GF na kita. Pero masaya ako. Ano po?
Sinagot na ni Phoebe si Kuya? Oo, anak. Kagabi rin mismo. Ay, nakakagulat. Ang bilis naman. Bay, nagulat din ako eh. Hindi mo pala alam ang nangyari. Wala akong nabanggit sa akin si Phoebe hanggang umalis siya kaninang umaga. Oh, saan siya nagpunta? May dadalawin daw ang mga kaibigan niya. Anak, kinakabahan ako sa babaeng yon. Nay? Bay, mukhang iba na siya eh. Parang hindi seryoso. Baka paglaruan lamang niya ang kapatid mo. Han? Mukhang malalim ang iniisip mo. Ano ba yun? Ba't hindi ka pa natutulog? Sina Phoebe at Kuya Andrew. Nakita ko sila kanina nang ihatid ni Kuya si Phoebe dito. Oh, Masaya naman sila, pero alam mo, si Inay, iniisip niya na baka paglaruan lang ng kaibigan ko ang kapatid ko. pwede mangyari yun. Harold? Han, tingin ko kasi napaka-liberated na ng kaibigan mo. Hindi siya yung Phoebe na inilarawan mo sa akin na mahinhin. Alam mo, sa totoo lang, nagulat din ako sa malaking pagbabago niya. At hindi lang yun, Han. Okay. Han, may gusto akong ipagtapat sa'yo. Ha? At sana maunawaan mo ko at huwag mong isipin na sinisiraan ko siya. Ano ba yun? Anong gusto mong sabihin, Harold? Here we are, Andrew. Sure ka ba na gusto mong magstay tayo dito? Of course. Wala namang masama sa gagawin natin. Hindi na tayo mga bata. I know. Nagugulat lang talaga ako sa bilis ng mga nangyayari sa atin. Come on. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Huwag na tayo magsayang ng oras. Andrew. Baby. Ay, bakit hindi ka umuwi kagabi, Andrew? Pinag-alala mo ko. Hindi ka man lang nag-text o tumawag. Pasensya na po, Nay. Kasama ko po si Phoebe. Ano? Kasama mo ang babaeng yon? Magdamag? Opo. Eh di kung ganon, may nangyari sa inyo. Anak naman, bakit mo ginawa yun? Baka mapasubo ka sa babaeng yon. Parang gusto ko nga pong magsisi sa ginawa ko eh. Dahil sa nakita kong ugaling niya. Napatunayan ko na hindi siyang babaeng gusto kong paksalan. Hi, Harold. Phoebe, bakit ka lumabas dito sa sala ng napakanipis ng suot mo? Hindi pa naman gabi para matulog. Tsaka baka may makakitang iba sa'yo. At sino naman ang makakakita? Wala naman si Sandra dito ngayon. Tayong dalawa lang. Phoebe, bitiwan mo ko. Alalahanin mo ang kaibigan mo ang asawa ko. At nobyo mo ang kapatid niya. Hindi nila ito malalaman. Hindi natin ipapaalam. Ano? At saka, hindi ko naman talaga gusto si Andrew. Sinubukan ko lang naman siya. Kung gano'n, pinaglalaruan mo lang siya. Pero ikaw, Harold, hindi ko gagawin sa'yo yun. Phoebe? I will make you happy. Dahil ikaw talagang gusto ko. Lumayo ka sa akin! Tinulak mo ko. I'm sorry. Pinilit mo kong gawin yan. Sinabi ko na sa'yo, mahal ko ang asawa ko. Tama lang ang ginawa mo sa babaeng yan, Harold. Sandra? Walang Sandra? hiya ka, Phoebe! Sandra!
Niloko mo ng kapatid ko. Gusto mo pang ahasin ang asawa ko? I'm sorry. I'm sorry. Magandang loob ako sa'yo dahil akala ko ikaw pa rin ang dati kong kaibigan. Sandra, please. Sino ka lang? Explain. Lumayas ka na rito. No. Ayaw na kitang makita pa! At bakit nakangiti ka, mister? Masaya lang ako. Dahil natapos na ang problema natin sa Phoebe na yon. Oh, Han, salamat na lang. Naniwala ka sa akin na tapat ako sa'yo. Siyempre, ikaw yata ang asawa ko. At alam kong honest ka sa akin. Ay, mabuti na lang. Natauhan din si Kuya sa tunay na ugali ni Phoebe. Oo nga, salamat naman. Ngayon, wala nang manggugulo sa buhay nating lahat. Dahil sa pangyayaring yun, lalong lumaki ang respeto at pagmamahal ko sa aking asawa. At kay Phoebe naman, wala na kaming naging balita pa sa kanya. Sana po ay may napulot kayong aral sa aking kasaysayan. Ako po si Sandra at ito ang aking buhay. Ingatan natin ang ating tahanan upang ito'y hindi mawasak ng mga estranghero lang. Mga nagsiganap: Jude Martin Legaspi, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., at Jenaline de la Cruz sa papel ng Sandra. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia. Sa musika, Boboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Weir. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw sa inyong lahat. Isa na namang kwento ang inyong maririnig at kapupulutan ng aral sa buhay. Ito ay ang kasaysayan ni Rowena. May kaya sa buhay si Edo. Sabi ng mga kaibigan ko, mamas boy siya at playboy. Ngunit nadala ako ng labis kong pagmamahal sa kanya. Kaya hindi ko pinansin ang kanyang kapintasan na nagsadlak naman sa akin sa malaking kasawian. Eto na pala ang apo ko, Minda. Ay, saan ka magaling, anak? Pinag-alala mo kami ni Itay. Pasensya na po, Inay. Lolo Pablo, kung hindi ako nakapagpaalam sa inyo, wala kasi kayo kanina eh. Saan ka nga ba galing, ha? Kinamang Benito po. Nag-apply ho akong kahera sa grocery nila. Ano? At tinanggap naman po ako. Kahit buntis ka? 5 months pa naman po bago ako manganak. Kaya maaari pa po ako magtrabaho. Makakaipon pa ako. Sa bagay nga. Salamat naman at nakakita ka ng trabaho. Matapos mong iwan ang pinapasukan mong pabrika. Ayoko na ho kasi doon, Lolo. Lalo lang akong malulungkot dahil maaalala kong pagtalikod na ginawa sa akin ni Edu. Masaya ako sa muling pagbabalik na iyong sigla, anak. Nagkamali na po ako sa pagtitiwala kay Edu. Ayaw ko pong magkamaling muli sa pamamagitan ng pagpapabaya sa aking magiging anak. Kaya gagawin ko ang makakaya ko upang mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Rowena, malapit ka na palang manganak. 2 buwan na lang, Emilio. Sana pagkapanganak mo ng baby mo, sagutin mo na rin ako para may kilalanin na siyang ama.
Pangako ko naman sa'yo, hindi kita lolokohin. Pag-isipan mo ring mabuti. Kasi baka pagtawanan ka ng mga tao dahil sa akin. Wala akong pakialam, magtawa man sila. Sigurado na ako sa damdamin ko sa'yo. Handa akong maging mabuting katuwang mo sa pagpapalaki sa iyong anak. Tanggapin mo lang ang pag-ibig ko. Ano? Pakakasal mo ang disgrasyadang yon? Oo, Kuya Gabriel. Emilio naman, mag-isip ka! Maraming babae dyan! Dalaga pa! Hindi kagaya ni Rowena! Si Rowena ang mahal ko. Hindi ang sinasabi mong mga babae. Mahihirapan ka lang sa babae yon. May kakambal na mga lasyon! Kuya, Kaya kasi naman, disgrasyada na nga. May depresya pa sa pangis sinilang niyang bata. Gusto mo magmalasin din ang buhay mo? nagkataon lang ang nangyari sa anak niya. At hindi ako naniniwala na mangyayari din yun sa magiging anak namin balang araw. Kaya pakiusap, Kuya, huwag ka nang tumutol. Hayaan mo na lang ako kung saan ako liligaya. Apo, sa isang linggo lang kasal nyo ni Emilio. Sa wakas, may kikilalanin na ring ama si Gigi, ha? Oo nga. May makakatuwang ka na, anak. Oo. Pinaghintay ko po si Emilio ng ilang buwan, Lolo, Inay. Dahil gusto kong matiyak ang dalawang bagay. Ano yun? Na talagang mahal po niya ako at ang aking si Gigi. At isa pa, gusto kong matiyak na mahal ko rin siya. Ayoko po kasing pakasal sa kanya ng walang Ay, pagmamahal. tama yan, Apo. Dahil kung may pag-ibig ka rin sa kanya, ha? Subukin man ang buhay ninyo. Abay, kapwa kayo makapaninindigan, hindi ba? Sana nga, anak. Maging maligaya kayo. Oo. Kahit na nga tutol sa iyo ang kanyang kapatid. Sandali nga, babaeng mga agaw. Ikaw pala, Presi. Anong kailangan mo? Sa pagkakaalam ko, wala akong inagaw sa'yo. Si Emilio. Siya ang inagaw mo sa akin. Hindi kanya nobya. Una niya ako nakilala kaysa sa'yo. Ako rin ang gusto ng kuya niya na makatuluyan ni Emilio. Pero nabaliwala yon dahil sa panlalandi mo sa kanya. Dahan-dahan ka sa pananalita mo, ha? Hindi ko nilandi si Emilio. Hindi ko pinilit ang sarili ko sa kanya. Kusa siya nanligaw sa akin. Katunayan, naghintay siya ng ilang buwan. Ang sabihin mo, ang kapal mo. Disgrasyada ka na nga. Magagawa mo pang pakasal sa kanya? Bakit ba akong kinakausap mo? Siya kaya ang pagsabihan mo. Hibang siya sa'yo, kaya ikaw ang kinakausap ko. Ikaw ha, kung may kahiyan ka pa, huwag kang pakasal sa kanya. Walang saysay ang usapang to. Diyan ka na nga. Dali nga! Aray ko, iwan mong braso ko, Presi, ha? Nasasaktan ako. Talagang masasaktan ka ng gusto pag hindi mo iniwan si Emilio. Kaya, pasok kita sa kalsada! Tignan mo yan, Presi! Bitiwan mo si Rowena. Emilio! Emilio. Wala kang karapatang pagsalitaan ng masakit sa Rowena. Hindi kita mahal, alam mo yan. Emilio! At wala tayong naging relasyon. Kaya pwede ba umalis ka na? At huwag mo na kaming guluhin pa. Emilio, salamat. Salamat at dumating ka. Akala ko mapapaaway na ako. Wala na yun. Lagi kitang babantayan. Para walang makapanggulo sa'yo hanggang sa araw ng ating kasal.
Salamat. Salamat. Saan? Nag-alala kasi ako nung awayin ka ni Presi. Naisip ko na baka hindi ka na magpakasal sa akin dahil doon. Salamat naman, hindi nagbagong isip mo. Mahal kita. At dahil naniniwala akong mahal mo ko, kaya ipinaglaban kong pagmamahalan natin. Alam ko, marami na akong ipinangako sa'yo. Kaya isa na lang ang ipapangako ko ngayon. Ano naman yun? Tutuparin kong lahat ng mga pangako ko. Ikaw talaga. Kala ko naman kung ano na. Halika na nga. Matulog na tayo. Uy, nagayaya na siya. Ano? Ikaw talaga. Minda, nasaan ba si Rowena, ha? Namalengke ho siya. Ngayon naman ho ay nagluluto ng tanghalian. Bakit po? Nakita ko kasi si Emilio na ipinapasyal si Gigi. Lagi naman pong ginagawa yun ni Emilio pag wala ho silang pasok ni Rowena sa pabrika, Itay. Ay, may mukhang napalapit na rin sa kanya ang ating Apollo. Kaya nga ho masaya ako. Ako man. Sa naging kapalaran ng aking anak. Ito pang kanin at ulam. Salamat. Kain ka lang. Salamat, Rowena. Siya nga pala, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Nakita ko kanina yung classmate at kaibigan ko nung high school. At nabanggit niya na nangangailangan ng amo ng asawa niya ng mga trabador sa Taiwan. Malaki raw ang sweldo. At walang gagastusin dahil direct hire. Teka, sa tono mo, mukhang interesado ka eh. Huwag mo sabihin, iiwan mo kami ni Gigi. Taong to, oo. Hindi. Tayong dalawang sinabi ko sa kaklase ko. Ayaw mo ba akong samahan? Aba, hindi. Gusto ko yan. Magsama tayong kikita ng malaki. Kaya lang, paano si Gigi? Kakausapin ko si Inay. Alam kong hindi niya pababayaan si Gigi. Gusto ko sanang makausap si Emilio, Rowena. Sa makalawa pang uwi niya, Kuya Gabriel. Kasama kasi siya ng amo naming lalaki. Ganun ba? Bakit, Kuya? May problema ba? Kuwan kasi, yung asawa ko nanganak sa bunso namin. Si Sarian, kaya kapos na kapos kami. Baka naman pwedeng matulungan kami ni Emilio. O sige, Kuya. Magpapadala ako ng pera sa'yo mamaya paglabas ko para magamit na ninyo. Ha? Kung hihintayin pa kasi natin si Emilio, sa makalawa pa yun. Alam ko namang tutulungan din naman kayo tiyak noon, kaya ibibigay ko na sa inyo ngayon. Rowena, salamat ha. Maraming salamat. Award uli si Gigi sa recognition day nila. Opo, Itay. Naku, ay, matalino talaga ang apo natin, ano? Tama ho kayo. Naku, tiyak na matutuwa na naman sila Rowena pag nalaman yan. Itay, gusto ko nga akong sabihin sa kanila. Huwag na mag-abroad pa pagkatapos ho ng contract nila. Ganun ba? Para naman mapag-ukulan na nila ng panahon si Gigi. Lumalaki na ho kasi siya eh. At alam ko, Itay, nasasabik din po sa kanila ang bata. Kung ganon, payag kang wag na tayong mag-renew ng contract?
Oo, mahal. Noon ko pa nga gustong sabihin yan sa'yo eh. At saka lumalaki na si Gigi. Dapat mas masubaybayan na natin siya. At gusto ko rin, mabigyan na kita ng junior. Talaga? Okay lang sa'yo na masunda na si Gigi. Okay na okay po. Gusto ko nga lalaki eh. Para may junior na tayo. Bait talaga ng business ko. Mas mabait ang asawa ko. Ideal husband. At mapalad ako dahil matapos ang kabiguan ko, ibinigay ka naman sa akin ng Diyos. Kahit wala na kami sa abroad, maayos pa rin ang kabuhayan namin ni Emilio. Dalawa na rin ang aming anak. May kapatid na si Gigi, si Emil Jr. Masasabi kong maliwanag na ngayon ang landas ng aking buhay. Sana po ay inyong kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Rowena at ito ang aking buhay. Magandang kinabukasan pa rin. Kahit sa mga nasawi sa pag-ibig, huwag lamang mawawala ng pag-asa. At sa Diyos ay manalig. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Susan Robles, June Martin Legaspi, Maynard Landicho, Chiquit del Carmen Amor, at Jeneline de la Cruz sa papel na Rowena. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Buyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.